So what's up mga kabiyaya, mga kuwela, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. So ito muli, Jay Guevara, isang defender reactor ng TVJ, no? Na kung saan ay hindi dapat po ako magbablog. Hindi po talaga ako dapat magbablog ngayon, gagawa ng reaction. Kasi may may pinagdadaanan tayo ngayon, no? Bakit tawa? Ito, hindi ko alam kung... Ito, bago tayo mapunta dun sa video natin, minsan ako, naguguluhan na rin ako. Sabi ko, bakit naman sa dami-daming tao sa akin pa nangyari to? No. Ayoko umiyak eh. Ang hirap kasi, alam mo yun, yung araw-araw na iisipin mo to, gagawin mo. Alam mo yun, parang pag naririnig mo yung ganong salita, parang isipin mo na, bakit ganun? Bakit laging sa amin na pupunta yung mga ganitong bagay? So, ewan ko ba? Ang hirap kasi sabihin mga kadabarkats. Ano talaga, sabi ko, try ko mag-vlog, magpasaya, magturo ng totoo, magsabi ng katotohanan dito sa vlog ko na to. Okay, kaso sabi ko, sige, mas okay na rin siguro na sabihin ko na rin to sa inyo para kung sakali man na ako ay magpahinga muna, aware po kayo, no? Sa tutusin, hindi ko nga dapat sabihin sa inyo to kasi dahil nahihiya ako dahil sorry mga dabarkads. Siyempre kailangan ko rin na minsan may kita nyo kami sa camera masaya, may kita nyo kami sa camera tumatawa, pero sa likod ng camera ay may mga problema at may mga bagay tayong pinagdadaanan. Lahat naman tayo nakakaranas nito, pero siyempre iba-iba rin yan. Siguro pagsubok lang din talaga to. Ano lang kasi talagang nahihiwagaan ako or nagtataka na ako sa sarili ko nitong mga dumaan na araw. Tayo nga, may mga, alam niyo yun, lagi ko rin to napapanood, nababalita sa TV, sa Facebook, sa YouTube, sa Facebook, no? So marami akong nakikitang mga ganitong pangyayari na katulad na nangyayari sa akin ngayon. Tensya na kayo mga dabarkads. Hindi kasi pwedeng hindi ko sabihin sa inyo eh. Hirap na rin kasi ako. Ay. Alam niyo, minsan pag
sobra na akong nahiwagaan, nagtataka na ako, sabi ko, ba't ganito? Bakit ganito lagi? Bakit sa akin pa napunta tong ganitong pagsubok na sobrang hirap? Halos hindi ka na makalabas ng bahay, hindi ka na halos makahalubilo sa mga tropa mo, kaibigan mo, no? Minsan, tapos mapapanood mo sa social media, sa mga video, sa mga Facebook, YouTube, kung saan social media platform. Minsan ibabalita ng GMA, ng ABS-CBN, ng TV5, News 5, na yun nga, sila Alden Richard may mga sipon, si Gerald Anderson may ubo, si James Reid may masakit ang ulo, si Dingdong Dantes barado yung ilong. Alam yung minsan nga, sabi ko, bakit sa akin binuhos lahat to? Bakit sa akin lahat ibinigay itong ganitong kapansanan? Alam niyo yun, sabi ko, ultimong nalabas akong bahay, takot na takot ako kasi dadagsain ako ng tao. Alam niyo yun, sobra. Sabi ko, siguro panahon na para malaman din ng mga kadabar gods na tsaka ang masakit pa kasi nito, hindi lang ako nag-iisa. Marami kami. Yan yung mga crush nyo dyan, mga crush nyong artista, sila James Reid, yan sila hindi Paulo Contis, sila Andres Mulak, Piolo Pascual, John Lloyd, James Reid, yan, Joshua Garcia, Alden Richard, no? So sabi ko, ba't ganun? Bakit sa amin dumadapo tong sipon, ubo, sakit ng ulo? Sabi ko, grabe naman. Dami namin pwedeng dyan. Bakit laging sakit namin ng mga gwapo yun? So yun mga kadabar kids, so joke lang. Thank you, man. Akala yun. Hindi ako makakatawa ng maayos. Kasi sakit na lalamunan ko. So sabi nga nila, sakit daw ng mga gwapo to eh. So yun, bago natin ito simulan yung video natin. Ang dami na naman mambaba sa akin nito. Bago natin simulan ng video, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw at mega shoutout sa lahat shoutout sa lahat ng mga nanonood ngayon dyan. Hindi ko na kayo maisa-isa. Love you all. So ito nga Michael B. or Bitoy, no? May pasaring sa dalubhasang mga netizen. Oo, mga netizen na pinanganak na perpekto. Mga netizen na walang kabahid-bahid na kalait-lait sa kanilang katawan. Mga netizen na hindi man lang ni minsan hindi nagkasala dito sa mundo. Sobrang perpekto ng mga netizen. So yun bali ang ginawa dito ni Michael B. Sinupalpal niya po. No, sinupalpal niya po yung basher or yung mga nambabash sa TVJ. At ito yung maging mindset ng lahat ng mga komedya na nandito sa ating Pilipinas, sa ating bansa. Dapat ganito yung utak nyo. Oo, hindi yung utak talangka. So wag na natin patagalin, panoorin na natin to. Nowadays, di ka na pwedeng mag-joke tungkol sa superhero na African-American na bading na
suicidal na pulis na may kapansanan. Kahit po ang punchline mo ay tungkol sa pagiging superhero at walang kinalaman sa race, sa gender, sa mental at sa physical health ng isang tao, yun at yun po ang pupunahin ng mga netizens, ng mga dalubhasa na ngayon. It takes a certain level of intelligence to come up with a very Dalubhasa talaga. but a very shallow level of opinionated ignorance to destroy it. It turns out, thank you. It turns out comedy is not as universal as before, and what's funny to some may not be funny to others anymore. Pero ang totoong komedyante po ay hindi magpapapigil. We learn, we adapt, and we persevere. Ako personally, kahit gano'n ang sitwasyon, asahan niyo po na hindi ako titigil na paghahanap ng paraan para kahit paano mapangiti at mapatawa kayong lahat. Unless kukunin po ako ni Direk Joey Reyes para sa isang Viva Max all-night movie. Salamat po at magandang gabi. Wisit. Thank you very much. So ito, marami itong video na to guys, hindi lang siya isa, so dalawa po ito. So ito yung video mga Dabbercats, yan. Bali, alam naman din natin, no, si Michael B. Isa sa mga talagang legendary or pinakauna-unang mga Dabbercats na nakilala natin, di ba? Isa yan si Michael B. At dito nga, talagang medyo masakit to para sa mga basher ng TVJ. Medyo supalpal sila dito. At manggagalaiti na naman yan siguro sa galit yung mga yan, no? Dahil dito sa sasabihin ni Michael B. Ito, bali, pangkalahatan po ito para sa kalaman nyo lang. Pangkalahatan po, hindi po ito para lang sa TVJ. Parang pangkalahatan to. Pang lahat sa mga noontime show na dapat tularan nila tong ganitong attitude, ganitong mindset. Alam niyo, sobrang bilib ako dito kay Michael B. Sobrang talino nitong taong to. Saan kaya kinukuha yung talino? Pa-share naman. O, Bitoy, pa-share naman, Bitoy. Kunti lang. Hindi, hangang-hanga ako dito sa tao to. Acting, singing, alam niyo yun, comedy. Pangkalan siya eh. Kahit saan mo siya ilagay, pwede. No? Tapos yung mga, alam niyo yung mga cover song niya, ng mga, alam niyo, hindi nakakasawa ding panoorin, hindi nakakasawang pakinggan. Medyo kami kalukuhan talaga, pero real talk. Katulad nung ginawa niyang kanta sa Uhaw, di ba? Panapatama kay Rendon Labadodong. No? Naasawa ni Dodong Kolong. Na pinsan ni Ismigol. Kilala niyo na yung mga vlogger na yun, no? Hindi ko na babanggitin kung sino yung mga true name nila. No, alam mo 'yan, doon sa palpal na, alam mo 'yun, napaka-real talk, sobrang ganda ng mga ginagawa nito ni Michael B. No, yun nga lang, medyo naapektuhan nga lang din ng bubble gang kasi nga, alam niyo 'yun, naapektuhan ng bubble gang kasi nga, nandun si Paulo Contis, nandun din si Buboy Bilar, ewan ko, si Isko Moreno, baka susunod na. Guys, di ako mga tao, parang uubuhin kasi ako. So ito, tuloy na natin, panoorin natin. Pakinggan nyo po itong mga sasabihin ni Michael B. Ating humor, for that matter. Ang hirap na nga. Dahil dami ng restriction. And, pero kung napansin nyo, ilang taon na ang bubble gang. Tuloy-tuloy pa rin. Kasi, we're fine. We learn and we move on. Ano ba ina-aspire mo sa Bukod sa tumaasang level, well, magkaroon ng marami pang projects na mas mamula at mas mawawiden yung appreciation ng audience natin sa mga restriction parang kanino? Saan ang nagagalit? Sa sarili nyo na ba yun? Sa society eh. Sa society eh. And sa management, wala naman. Hindi, once you work with a network, talagang automatic yun. Kasi syempre, hindi ka naman papayagan ng network na maglabas ng bawal or anything na makaka-offend or will put them in trouble. So, we take it upon ourselves. Pagka nagkaroon na kami ng self-censorship, actually, nasamon na kami ng MTRC noon. Recently nga, nakuha ko yung letter, share ko sa social media para lang mapaalala sa mga tao na, nangyayari talaga sa tayo. And for that matter, yung network, nagiging matulungin pa rin.
supported nila kami. Before, wala naman kami mga lawyers pag nag-taping kami. Ngayon meron na. Para immediately, masabi kagad kung pwede or hindi. Natututo naman kami. At nag-a-abide kami dun sa kami. Mga nilalaban lang Yung nilalaban ko naman, budget naman ang budget naman ang problema. Sometimes meron and siguro kasi tigas ko lang ng naman ako siguro kay Joey din yun. Yung perseverance minsan dahil nga syempre ang ano mo lang objective mo talaga is to entertain, magpatawa ng tao. Minsan nakakalimot ako. And pagka kinausap naman ako, nakikinig naman ako. And pagka nag-meet halfway naman ako, natutuloy pa rin yung project. More often. Pagkagawa ng parody, ano yung mga sabi ko? Nowadays, dahil napaka-rampant ng social media at nakikita mo na visually kung sino itong mga pinaparody nila at kung saan nakikita at naririnig mo mga pinaparody nila. Pinakita ko dun sa sa isang vlog ko, yung criteria ko kung paano ginawa ng parody. Doon, makikita mo na talagang hindi ganun, pinapahirapan ko actually yung sarili ko. Pwede naman kung ano-ano lang kaya lang dahil nga matagal na tayo sa industria, at yun nga yung pangarap natin, na kahit paano na sa kinakailangan gawin ko yun. Pero sa tingin mo, kailangan pa rin ang MTRCB to produce para yes, I believe na ang MTRCB, meron talaga dapat na tsaka parang sila yung mediator kahit naman sabihin nila na huwag mong gawin to, pwede mo pa rin naman ipilit kung gusto mo talaga. Kaya lang, magkakaproblema ka. Hindi, minsan nga, di ba, kahit online, sinasabi niya sa social media, sa online, sa YouTube, walang restriction, pwede mong gawin kahit ano. Pero nakaka-cancel ka pa rin. So, ang ngayon, nasa society na talaga yung control. Nasa netizens, sila magsasabi kung ano talaga yung na-appreciate nila at hindi nila na-appreciate sila. Sabi kung ano nakaka-open at hindi nakaka-open. Ngayon, kung ikaw persistent talaga na komedyante, you want to prove a point, you will find a way para maipaalam sa mga tao, sa netizens at sa PRCD na itong ginagawa ko, hindi mali. There are ways. mahirap din naman kasi may personal bias. Tao. Tama, oo. Kaya nga kailangan ma-win over mo lahat ng puso ng mga tao. Doon pumapasok yung yung image mo, yung good character mo. And more often than not, pagka totoo ka sa sarili mo, doon nila malalaman at doon ka nila sa Parang tayong question mo. kasi Bakit taktakan na? Kaya nga, yung mga anak ng TVJ, dapat kinausap nyo. Ay, thank you. Parang yun ba talaga yun? Yes, yun talaga. Noon pa, first time na nasaman kami sa NCRC. Kasi when we were there, I asked a question. Okay, sige, sabi niya na parang objectify ng babae, ginawa na. Pero ang naging bottom line na question ko, sir, natawa ba kayo? At nung sinabi ng majority na, oo naman, natawa naman kami. Doon ko pinaliwanag na yun naman talaga kami nagagawa. Hindi talaga namin magkatawa. Pangiti, masaya ng mga tao. Pero dahil pinatawag nyo kami, ngayon, alam na namin yung mga dapat iwasan. Marami naman paraan ng pagpapatawa although mahirap na. Pero gagawa po kami ng paraan. When was that? The first time na tinatawag kayo? Ilang beses pa kayo? Isang beses na. Kasi kami, masunuri naman kami. Nakalimutan ko na kailan, pero No, this was long back pa. Yung pamilya ko pa. Ewan ko nga kung nasa YouTube pa yung sinuwala. Basta yun yung title. Pero ito yung like, kasi parang Daming tanong pero parang Yeah. commentary. Nasasaktan ko. Di ba? Hindi kasi nga, isa yung sa
paraan ng pag-elevate. Na kahit nakakatawa yung ginagawa mo, kahit nakakatawa yung pinapakita mo, may natututunan, may tinatamaan. Tama. Parang ibang hindi pa rin natututo. Hindi nagigets. Hanggang ngayon, sila nakabubuha yung iba na takas masyado ng ganong klase ng humor. Para sa kanila. Ganun talaga. One person at a time. One Filipino at a time. One netizen at a time. Last ba yan? Marami pa sila. I would say yes, especially nowadays. Kasi hindi pa natunda ng movie mo. Kaya na, ang family history. ba yun? Which one? I guess so. That's a lot. A lot of things. Pero as far as projects is concerned, yes, may mga balak-balak. May mga paramdam na nga ako. Hulaan nyo na lang. Thank you. Bakit sir na? Yung mga ka-Dabarkads, mga kakuwelan yan, talagang hindi na ako nagkomento, no? Tinuloy-tuloy ko yung panonood kasi ang sarap makinig kay Bitoy. Sana ganito mindset ng mga ibang komedyante dyan, no? Pero alam mo, sa Pulse Vice ganda dun. Oo, totoo lang. Diba sabi nga ni Bitoy, kahit anong gawin mo, pwede naman eh. Nasa sa'yo yan. Yun nga lang, magkakaproblema ka. Diba? Yun yung sabi ni Michael B. No? Tsaka yun nga, ayun pa pala, nalaman ko din na hindi problema ng network yan. Problema ng ano yan. Ibig sabihin, yung mga boss dyan sa ABS-CBN, no? Ibig sabihin na hindi nga nila talaga hinahayaan na may mga bawal sa taping. Yung bubblegum kasi taping eh, no? Yung kay sa noon time show kasi live eh. 'Di ba? Kaya mahirap din talaga eh. No? So kayo mga Dabarkads, anong masasabi niyo? Tsaka ito pa pala, napatawan din pala sila ng yung TRCB. Oh, so yan no, maliwanag na maliwanag mga haters, no? Yung mga followers ng Susup Daliri dyan, ito napakaliwanag na interview or explanation ni Michael B. Tungkol din sa mga issue nyo na nag-iiyakan kayo. No? Napaka-basic lang. So, dapat kapag na ganyan ka na or na warningan ka na, dapat i-adjust mo na yung sarili mo. Diba? I-adjust mo na yung sarili mo, hindi mo nagagawin yung mga alam mong bawal. Kasi nga, magkakaproblema ka. Okay, ba't si Vice Ganda, ilang beses na winarningan, paulit-ulit pa rin. At ngayon nga, may bagong pang-away pick na naman nga eh. Gano'n doon, sa show nila, hindi ko na lang pinapanood sa inyo. Kasi ayoko na talaga mag-reaction sa It's Showtime. Ayoko na kasi paulit-ulit na lang tayo eh. Diba? Ulit-ulit na lang, wala rin naman. Kung si MTRCB nga, hindi nakikinig sa atin pa kaya. Diba? So yung mga Dabarkads, hanggang dito na lang itong video natin. Anong pong may bibigay nyong komento sa mga sinabi or sinabi ni Michael B. or yung video na napanood nyo sa sinabi ni Michael B. or Bitoy. Ano yung pangalan ni Bitoy? Ano yung tawag sa kanya? The Genius? Ano yun? Kalimutan ko yun. May siya eh. May nickname siya eh. Bukod sa Bitoy at Michael B. May isa pang tawag sa kanya. So yung mga Dabarkads, syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi and God bless at huwag kayong magpapaulan kung ayaw nyo matulad sa akin. Ayaw nyo matulad sa akin, tingnan nyo ngayon, barado yung ilong ko. No, barado na. Laki na nga, barado pa. So ingat po kayo palagi and peace and bye-bye.